Okay, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, ay may ipapakita lang si Brother John na video for 2 minutes. Konektado ito sa sinabi ni Pastor Lord na commitment. Yan. Okay, manood po tayo. Now the second thing that we mistake that we make here is we also think we can experience love without commitment. The words "I love you" are meaningful because they are given exclusively and committedly to you. Outside of that moral framework of exclusivity and commitment, those words mean nothing. That's why a very famous group of British philosophers called the Spice Girls wrote a song a long time ago in which the chorus said, "Don't tell me you love me, just tell me you'll be there." Well, what's that about? It's about commitment. It's about saying everybody's willing to say "I love you" to us to become our friend, or maybe even to sleep with us. But the question I have is, will you be there? Will you actually be there for me? The words "I love you" outside of a framework of commitment are meaningless. That is what makes them meaningful. The idea that we experience love without commitment is impossible. That's what makes real friendship real. Look, there are people we're friends with because it's easy and we just sort of get along, and that's fine. There's nothing wrong with that. But there are other friends we have and we're committed to them. Even when it isn't easy, when times are hard, when it's not convenient, we're still there for them. We want to spend time for them. Not because it's just easy for us, but because we're close to them, we're committed. It is impossible to experience any form of deep love in this world unless you're prepared to be committed to that person. It's impossible. This is why some Christians find their walk with God itself is even disappointing. They're happy to call on God so long as it's convenient, but there is no commitment to actually be there consistently with Him. And if you're here this morning and you feel that the current of love is running shallow through your heart, I would encourage you just to look at the levels of your commitment and who you're committed to. We can't have and we cannot experience love without commitment. Let's pray. Ama namin na nasa langit, sa pangalan po ng anak na si Kristo, Holy Spirit, this is your time. Time again to be with us. We need your presence, Lord God. Because in your presence there is joy. And the joy of the Lord is our strength. Thank you, Lord, for your revelation today. As I pray, touch the heart of everyone. Thank you, Lord. We love you, Jesus. As we bring back all the praises and honor and glory sa binatla. Amen. 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 So dito makikita natin yung video. Naintindihan ba ito yung video ko yun, ha? Okay. Without love, love without commitment is meaningless. Pag-ibig na walang, sa Tagalog yung commitment? Walang pagkakaloob ng iyong sarili ay walang kwenta. Kumbaga, kung titignan natin sa mag-asawa, ito yung lalaki, yung lalaki, mahal na mahal na yung babae. Pero yung babae, pag tinatanong ng lalaki, mahal ko ba ako? Yes, I love you. Pero pagdating hanggang doon lang, pero walang commitment, ibig sabihin na walang commitment, hindi man lang na tinutulungan yung lalaki, wala siyang pakialam doon sa lalaki, pero lagi nang sinasabi, I love you, I love you, I love you. Pag sinabi ng lalaki, tulungan mo ako, gawin natin ito for the family, marami akong ginagawa, busy ako eh. Yun yung love without commitment. And there is no love without commitment. Gets nyo? Nakuha ba ninyo yung meaning doon? So, dito, ang sabi ng pastor kanina, ganun din daw tayo sa Diyos. Lagi natin sinasabi, Lord, I love you with all my heart. Pero ayaw natin mag-commit. Ano wala nung sinabi,
Yun din yung sinabi ni Brother Lloyd kanina. Natatakot mag-commit, takot mag-pray, takot mag-cell group. Abay, sabi dito ko na, love without commitment is no love at all. Ang hirap yung minamahal ng asawa mong babae tapos hindi ka niya pinapansin, tapos sasabihin niya, mahal na mahal kita, alam mo ba? Pero ang nangyayari lang, yun lang gusto niya ang nasusunod at yung gusto ng lalaki ay hindi nasusunod. Timplahan nga ako ng kape, busy ako may ginagawa ako. Di ba? Parang ganun, Lord, I love you. Mag-commit ka, marami akong ginagawa, Lord But I love you. Ulitin ko, love without commitment is nothing. It is not love at all. Ngayon ang tanong ko, sino nagmamahal kay Lord? Amen! Taas ng kamay? Amen! Ulitin ko ulit. Love without commitment is meaningless. Hinto ako, Lord, sabi ng kanta, pagpalain mo ako. Yun lang tayo kaya lang natin minamahal ng Diyos dahil sa bakit natin minamahal? Dahil sa pagpapala. Lord, pagpalain mo ako. Pero sabi ni Lord, paano naman yung pagmamahal mo sa akin? Lord, busy ako Marami akong ginagawa. Hello? Okay, kaya may connection dito sa ating pag-aaralan ngayon. Actually, nung last meeting natin last June, dahil the whole month of July, wala ako dito, ay nagsisiris ako ng end time. Tama? Pero nakarating tayo dun sa rapture Ayaw kong buksan yung isipan ninyo dun sa end time. Dahil ang gusto kong mangyari, hindi natin mararating yung end time. Amen. Sino may gusto marating ng end time? Kaya kalimutan natin yung end time. Yung hanggang rapture lang tayo. Kaya ito, there's something to do about end time, pero ito ay patungkol sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa kanyang iglesia. At tayo yung kanyang iglesia. Kit malaki, kit maliit, tayo yung kanyang iglesia. Ang title o tema, title ng ating tuturo ngayon is The Destiny of the Church. Ang kapalaran ng iglesia. Ang iglesia, ito ay body of Christ. Ang body of Christ, yung iglesia, at yung ulo, si Kristo. Tayo yung katawan, si Kristo ang ulo. Gets you? Then, dito sa destiny, nakita ninyo, napakahalaga yung salitang love. Isang kaunting sharing lang sa buhay namin mag-asawa ni Sister Dani. Nasabi ko na din totoo na si Sister Dani hindi siya yung aking first love. Tanggap ngayon. Number 24 siya. Hindi naman obvious Imagine ka, grades of 77, guwapo pa rin. Okay. So, hindi siya parang first love. Nagkaroon ako ng popular, nagkaroon ako ng crush, nagkaroon ako ng first love sa isang babae. Pero, nung nakita kami si Sister Dal, kami nga nagkatuluyan, alam niya na hindi siya yung aking first love, at alam ko rin na hindi rin ako ang kanyang first love. Ngayon, paano magsasama yung magkasawa na wala yung first love? Ang aking sinabi sa aking sarili, yung faithfulness, yung katapatan.
Wala sa kanya yung aking first love, pero ilalakip ko sa kanya yung aking katapatan. Commitment. Gets nyo? Love without faithfulness is nothing. Kaya pinakita ko sa kanya yung aking katapatan, at lalo niya nakita yung aking katapatan sa edad namin dalawa. Ngayon, ako yung umaakay sa kanya, ako yung nagbibig sa kanya nung nakarakay siya. And that is love. That is commitment. Sige, sabi mo, mahal na mahal mo siya. Pagkatapos kailangan na kahit hinapusan mo, mahala ka sa sarili mo, busy ako. Walang commitment. Maraming ganyan na relasyon. Nasasabi lang ng mag-asawa, but the true commitment between their relationship, wala. Pero ngayon, lahat dito may commitment. Amen. Kaya because of that faithfulness, siya ang nagpatibay sa aming pagmamahalan hanggang marating namin yung golden year anniversary namin dalawa. For 50 years in the relationship, without first love, but with faithfulness up to the end. Yun ang naman ang gusto ng Panginoon. Sabi yung Panginoon, yung nagsasalita, you cannot say you love me if you don't commit yourself to me. Yan yung ibig na sabihin. So, ganoon din tayo. Kung mahal natin ng Diyos, aanhin ng Diyos ang pag-ibig mo kung hindi ka naman tapat sa Kanya. Kaya nga sabi na, love me with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. Pag sinabing with all, kapag may ginagawa ka na mas mahalaga kaysa sa Kanya, yun ang mas mahal mo. Because the Bible says, where your treasure is, there your heart also. Kung nasaan yung iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Pero kung si Lord, tignan niyo si Abraham. Si Abraham at the age of 100 years old, doon lang siya nagkaalam. So, ang tanging kayamanan ni Abraham ay si Isaac. Siya lahat ang meaning ng kanyang buhay. Sila mag-asawa, siya lahat. Walang kwenta yung kayamanan nila. Dahil imagine, inabot ng almost how many years bago sila nagkaanak. Dito sinubok ni Lord yung salitang love me with all your heart. Abraham, ialay mo sa akin yung pinakamamahal at kahit isa-isa mong anak. So, ang ginawa ni Abraham, pinakita niya sa Diyos, Lord, I love you with all my heart. Ito si isa. Patayin mo. Kinuha ni Abraham ang kutsilyo. Nung sasaksakin na niya, sabi ni Lord, Abraham, do not lay your hands to the child. Ipinakita mo, mahal mo ako with all your heart. Habang meron tayong minamahal na isa, na siya ay yung binibigyan natin ng pansin at hindi si Lord, your love with God is meaningless. Hello? Okay. Start na tayo, baka mag-iyakan pa tayo. Kaya nga, kung titignan natin sa Ephesians chapter 5, verse 33, sabi na doon kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang gaya ng inyong sarili. Ganun din, at kayong mga babae, mahalin ninyo ang asawa niyong lalaki gaya ng inyong sarili. Ganun lang yun Kaya, dinugtungan niya rito, mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Talagang sa panahon natin ngayon, nawawala yung respeto ng babae sa asawang lalaki. Kasi dumating tayo sa equality. Parihas na kami Abay, kung kumikita ka lalaki, kumikita na rin ako ngayon. Kung may trabaho ka, may trabaho na rin ako.
Ikaw walang sasakyan, ako may sasakyan na. So nawawa yung respect. Amin ba? Pero ang totoo ng mga kay Lord, mayaman man yung babae kaysa sa lalaki, mas matalino man yung babae kaysa sa lalaki, since siya na kay Lord, may respeto siya sa lalaki dahil yun yung utos ng Diyos sa kanya. Yun ang buhay ng totoong nagmamahal. But, most of all, tanong ko sa inyo, sino ba ang priority nyo ngayon sa buhay? Bakit? Hello? Mabigat ba umpisa? Introduction pa lang ito eh. Ha? Sino nagmamahal kay Lord? Taas ang kamay. Sino gustong mag-commit kay Lord? Taas ang kamay. Hallelujah. Love without commitment is meaningless. E paano sinabi ni Lord? Mahal mo ba ako talaga? Yes, Lord, I love you with all my heart, with all my soul, with all my might, with all my strength. Okay. Give up your word and commit unto me. Ano sasabihin mo? Eh Lord, paano yung pamilya ko? Eh Lord, paano yung pag-aaral ng anak ko? Ano sabi ni Lord? Kung saan yung focus mo, kung saan yung puso mo, yun ang kayamanan mo. Tandaan nyo, may pagkakaiba yung giver at saka yung give. Malaking pagkakaiba. Una, yung give, he or she cannot give a giver. Yung pagbibigay, ay hindi na kayang ibigay yung nagbibigay. Pero yung nagbibigay, kaya nang ibigay yung ibibigay. Giver can give what you are giving. Kaya si Abraham, nung makita niyang hiningi ni Lord si Isaac, ibinigay niya. Bakit? Kayang ibigay ni Lord uli yun. Nakuha niyo yung principle, the giver in the giving. Malaking pagkaiba. Ang giver, kaya nang ibigay lahat ng gusto mo. But yung giving, hindi na kaya ibigay yung giver. Lalim, no? Ha? Yung biyaya mo ngayon, sino nagbigay? Pakilakas? Si Lord na nagbigay. Bakit? Kaya mong ibigay ni Lord yung lahat ng kailangan mo. Pero yung biyaya mo, hindi na kaya ibigay si Lord. Tama? Bakit ba? Kaya na sinugot yung isa, hindi nyo kaya sagutin yung pangal pa. Bigat, ano? Bigat? Okay, tuloy na tayo. Ang ating pag-aaralan is ang kapalaran ng church. Tandaan nyo, church is the body of Christ. Church is the bride of Christ. Ang iglesia ay katawan ni Kristo at ang iglesia ay asawa ni Kristo. Yun yung gusto kong talakayin sa inyo. At gaano kamahal ni Kristo ang kanyang katawan at ang kanyang iglesia. Okay. Yan, nilagyan ko ng day 9 series ito. Yan yung the church is the body of Christ. Tayo yun. Sabi na dyan, in God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. So Christ is the head of the church. So makita nyo, kung ito yung katawan, tanggalin mo yung ulo. Buhay ba yung katawan? Kaya nagbubuhay ang iglesia dahil andyan yung ulo. Then sabi na dyan, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Yung head ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan sa anumang paraan. He fills
everything in every way. Yung head. Tingnan nyo, yung ulo natin, yan naman ang nagpapatapos sa katawan eh. Pag sinabi, kanan, kamay, sakpalin mo. Sumasampal talaga yan. Sumusunod tayo sa head. Why? Because Christ is the head of the church. Siya yung ating ulo. Tayo yung kanyang katawan. Ngayon, nakakita na ba kayo ng mga paralitiko? Sino na nakakita ng paralitiko? Yung inatake na paralyze yung karating katawan. Ha? Sino na nakakita? O, di ba? Kung dalon na lang siya. Ha? Wala nang silbi. Ganon, maraming paralitiko sa katawan ng Kristo. Hindi ka kumikilos. Sabi mo sa katabi mo, wala dito, nasa labas. Pero tandaan dito ha, aliwanag, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Lahat ng kailangan ng katawan ay isusupply ng ulo sa anumang paraan. Ganyan yung ating Panginoon Kristo. Kaya kung tayo nakadikit sa Kanya, walang pagkukulang sa ating buhay. Then, sabi na dito, sa verse sa Ephesians 5:22, yung relasyon ni Kristo at sa kanyang katawan ay inalintulan niya sa relasyon ng mag-asawang lalaki at babae. Kaya sabi nga, wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Pag ito, wives, submit to your husband. Alam niyo, kung may nagtanong, Pastor, ano ba yung formula para maging maayos, mahaba, tahimik, mapayapa yung relasyon namin mag-asawa? Ano ang formula? Ako iisa lang pagdating sa babae. Si Lord na nagsabi, wife, submit to your husband. Kung gaano ka nagsasubmit sa iyong asawang lalaki, yun ang dahilan para maging mahaba, maayos, tahimik, mapayapa, maginhawa ang relasyon ninyo mag-asawa. Hanggat hindi mo binibigay yung tamang pag-submit sa iyong asawang lalaki, magulo ang takbo ng inyong relasyon. Pero ba ibig sabihin ng submit? Nakakita ka ba ng submarine? Yes, Pastor, sa picture. Hindi ba yung submarine nakalubog sa tubig? Yes, Pastor. Yan ibig sabihin ng submit. Ikaw, nakalubog ka sa pamamahala ng iyong asawa. Hindi ka nangingibabaw sa kanya. Hindi ka barko, submarine ka. At ganun ba yun? Eh kasi may mga magkasawa kung minsan nagkukumpitin siya. Ito gawin natin. Hindi, mas maganda yung akin, sabi ng babae. Di ba? Tandaan ninyo, kahit mas marunong, mas mataas ang pinag-aralan ninyo, at mas maganda ang hanap buhay nyo kaysa sa asawa ng lalaki, still, ang lalaki ang head of the family. Kahit mali siya at tama ka, abay, isabihin mo lang, i-suggest mo lang yung opinion mo. Dahil kung siya ay totoong ama, at nakita niya ikaw may tama, okay, tama ka nga darling. Pero isa pa rin ang magdidesisyon. Hindi yun, nakita mo, di tama ako, di susunod ka rin, hindi siya sumunod sa iyo. Siya nag-approve sa suggestion mo. Yun yung submission. You are not the boss. You are the head.
Okay, malapit na tayo sa relasyon ng asawa. Doon tayo sa church. So the husband is the head of the wife. Also Christ is the head of the church. And He is the Savior of the church. So, inalintulad ng Panginoong Kristo sa pagsasama ng lalaki at babae. Ibig sabihin, kung paano nagsasabit yung asawang babae sa asawang lalaki, dapat ganoon din daw tayo magsabit sa ating Panginoong Kristo dahil sa yung ulo ng iglesia. Pag nagsabit, huwag mo siyang pangunahan. Pabayaan mo siya manguna sa ating buhay. Gets siya? Amen. Maliwanag ba? Amen. Kaya meron yung isang gabi na nung itinakita sa akin yung katatayuan ni Brother Lloyd. Brother Lloyd, time for you to be good. Pag-train ka na. Ayun, nagsabi. Nag-train. Nakita nyo may magbabago. Hindi ko po nag-train ka, magpapasto ka na. Pero gusto ni Lord, maging leader kayo lahat at magpasto. Ilang taon na ako sa ministry, 33 years na, naghanap ako kung mayroong member of the church. Wala. Walang member of the church. Disciple, mayroon. Disciple means student. Disciple means discipline. Ayaw ni Lord yung membro. Ito, yung katawan. Ito yung katawan, ito yung head. Ito si Jesus Christ. And we are the member of His body. But all the members of the body ay may function. Ito nga, napakaliit eh. Pero may function ito. May gamit. Pag hindi ka nagpagamit, ibig sabihin, hindi ka membro ng body. Ngayon, kung membro ka naman at ayaw mong pagamit, gusto mong maging ganun ka. O kaya, alam niyo yung parting katawan pagka damage na, sira na, anong ginagawa? Pinuputol na eh. Tinatanggal. O gusto nyo matanggal? Sabi mo sa katabi mo, body of Christ tayo. Okay. Tuloy tayo. Therefore, just as the church is subject to Christ, alam niyo ibig sabihin ng subject is sumusunod, ito yung punto ng Panginoong Kristo. Tayo yung kanyang punto de vista. So let the wives be to their own husband in everything. Yan. Ang liwanag yun. Be to their own husband in everything. Okay? Ayan. The church is the bride. Kanina, the church is the body of Christ. Ngayon naman, the church is the bride of Christ. Tayo yung asawa ni Kristo. Ayan, sabi na sa Revelation 19:7-8. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come. His bride has made herself ready. Tayo, yung mapapangasama ng Panginoong Kristo at the end time. Pakakasalan niya tayo. Makakaalam nyo. Then, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Ano yung fine linen? Was bright and clean. Ito yung robe. Ito yung white robe. Ito yung, ibig sabihin, ito yung katawan na nilinis ng salita ng Diyos. Ito yung katawan na wala na yung lumang pagkatao, kundi bago na. Kaya tinawag na born again. So born again is not a religion, but it is an experience. Kapag tinanong kayo, anong religion mo? Hindi born again ako. Hindi religion ang born again. Karanasan. Maliwanag po ba? Then, fine linen stand for the righteous act
of God's holy people. Ang sinisimbolo ng fine linen na kasuotan ng iglesia ay ito yung matutuwid na gawain ng mga banal na anak ng Diyos. Kaya nga yung confession natin lagi, pabanal ng pabanal. Ano ba? Amen. Noon bilang, nadagdagan ng A, nadagdagan ng N, nadagdagan ng A, nadagdagan ng L, banal. At hindi tayo nanatiling banal, pabanal ng pabanal. O yun ang pinaparampakan. Sino ba dito yung pinanganak ng banal? Wala pa eh. Yung may apelidong banal, yun, yung pinanganak ng banal. Okay. So, tayo yung mapapangasawa ng Panginoon Kristo. Ngayon, ano naman yung function ng church? Being the body of Christ. Tayo yung katawan, ano naman yung trabaho niya? Bilang katawan, yan, nakita nyo, yung mga... Ganyan ba tayo nagpupuri? Dapat ganyan eh. Hindi pa tayo umabot dyan. Kaya nga kami nang nagpataas si Sister Fogway, ako, wow, nagtaas tayong lahat. Panginoon, heto ako. Gamitin mo ako, pero sana walang pumigo eh. Nung sinabing pagpalahay mo ako, dahil nagsalita eh. Irrational tayo eh, one-sided. Dapat ito yung abutin ng ating pagpupuri ngayon. Bigay todo. Amin ba? Amen. Basta tayo kami na ng isayaw mo. Walang nagsasayaw. Meron na nagsasayaw na. Basta lubog na, wala. Mabigat yung katawan, puno lang taba. Okay. The body of Christ, though many parts from one body, ito yung function na, ano ang trabaho naman ng katawan ni Kristo? Sabi dito, ang katawan ni Kristo ay maraming parte, pero isang katawan. Yung sabi sa 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ, and each one of you is the part of it. Maliwanag yun. Bawat parte ng katawan ay may gawain. Hello? Sino dito yung parte ng katawan ni Kristo? Itaas na gawain. Sabihin mo, may gawain ako. Hindi gawain yung nakaupo lang yan. Ang tawag doon, sitting ministry. Kasi nung Sunday, speaker ako sa Zamora, nagugulat ako, bakit yung gusto kong ituro, hinihila ng banal na spirito at ang itinuturo ko yung sitting ministry. Ako, bakit ba ganito? Hindi ko ba ito yung gusto ituro at hinihila ako doon sa sitting ministry? Yung pala, yung buong Zamora, pumunti na lang yung nakatayo, marami na lang nakaupo. At nung pagsin ko yung upuan, kami makikintab na. Dahil sa uupo, kumikintab. Pero dito, mawawala yun. Amen. Okay, each one of you is a part of it. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Hindi raw pare-parehas ang gawain ng ating katawan. Okay? Ito yung katawan natin. Tingnan nyo yung liig. Ang tindi ng liig. Kung ano yung gusto ng ulo, ang unang inuutosan yung liig. Pag sinabi na liig, iharap pa ako sa kanan. May trabaho yung liig. Iharap mo sa kaliwa. Magbawa ka kay Lord. Tingnan mo
si Lord, very obedient. Pagdating sa katawan, sa kamay, may trabaho yan. Ha? Pag nawala ito, hirap itong humawa. Gets nyo? Ano? Paano hahawak ito? Malalaglag. Kaya may silbi ito. Lahat may gamit. Tayo ay katawan ni Kristo. Dapat lahat tayo ginagamit ni Kristo. Amen. Pastor, matanda na ako eh. Kaya nga matanda ka na dahil malapit na tayo. Pagamit ka na. Anong gagawin ko? Matanda na ako. Ipag-pray mo yung pastor mo. Dahil ang sabi ni Lord, ask and it shall be given unto you. Ang pinakamabisang panalangin, mga kapatid, panalangin ng matatanda. Amen. Gets ka? Amen. Nauunawaan ni Lord, naiintindihan ni Lord, na yung matatanda na, hindi na niya magagamit. Kaya sila ang pinaka-the best na prayer warrior. Amen. Hindi na marunong mag-worry matatanda na. Tapos na sila mag-worry. Kaya darating ang panahon lahat ng prayer warrior natin senior citizen. Lahat ng dancing ministry senior citizen. Lalo ako matutuwa kung yung song leader natin senior citizen. Ano, Brother Chito, kaya! So, ang liwanag, do not all have the same function. Aba, kung alam mo ikaw membro ng Body of Christ, alamin mo, ikaw ba kasama sa kanan? Kasama sa kaliwa? Kasama ka ba sa kanang paa? Kasama ka ba sa kanang kaliwa? O kasama ka sa tiyan? Yung bito ka may trabaho. Yung large intestine may trabaho. Small intestine may trabaho. Yung anus natin, kahit mabaho yan, may trabaho yan. Pag walang butas yan, patay tayo. May gamit. Paano kung hindi nag-function yung kidney? Ano mangyayari sa katawan? Dialysis. Paano kung hindi nag-function yung iyong bituka? Anong mangyayari? Ganun, kailangan mag-function tayo na. Maliwanag ba? Okay. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Hindi pwede maghiwa-hiwalay. Belong to others tayong lahat. Hindi pwede sasabihin nung ilong sa mata. Sasabihin nung ilong, oy, mata! Yung salamin mo, ako nahihirapan, ikaw nagiginapang. Pag sinabi ng mata, o sige, ditanggalin mo, tinanggal, malabo, nadapa, tumabay ilong. Nasaktan yung ilong. Sabi ng mata, ito kasi ayaw mong dalhin yung salamin. Gets nyo? May, kumbaga, belongs to all another. Hindi po pwede konti lang na nagtratrabaho sa katawan ni Kristo. Lahat tayo. Amen. May function. Kaya na-bless ako kay Sister Rose. Noon, nag-prayer kami dito, 6 lang. Dumating siya. Sabi na, Pastor, alam mo ang problema ko. Aating kami dito. Pagdating namin sa bahay, magluluto pa kami. Abay, kami na kung kakain kami. Kaya ang gagawin ko, Pastor, magluluto na lang ako sa bahay. Dito na lang tayo makain. Ministry yun. Nahanapan ka ako ni Sister Rose yung kanyang trabaho sa ministry sa katawan ni Kristo. Nung Miyerkules, nilapitan ko siya. Paano ng Sister Rose?
Yung pinapakain mo dating 6, ngayon 20 na. Dumami na. Eh sabi mo naman, Pastor, pasarap ng pasarap, payaman ng payaman. Pagka-okay ka yan, payaman ng payaman. Eh kung aatin pa kayo, abiti, ang dami na natin, napakakain ng Sister Rose. Hello! Kanya lang ito si Brian, baka nito eh. Marunong ito, lagi akong iniiwasan eh. Wala naman akong Merkules. Nag-bright na naman. Nagpapapasay na siya eh. Biglang nahito ng 2 meeting. Noong unang meeting ay sumundo ng mga estudyante. Okay. Di ba ang sarap? Lalo payayamanan nila si Sister Rose. Napapakain ng 20, biglang naging 40. Paano pa gagamitin? Tingnan nyo. Bakit mas maliit yung kaliwa kaysa sa kanan? Bakit mas malakas yung kanan kaysa sa kaliwa? Sa mga kanan, bakit? Kasi yung kanan lagi nagagamit. Yung kaliwa hindi nagagamit. Ganyan din sa katawan ni Kristo. Ang malalakas lang, yung nagagamit. Yung malalakas ang kapit kayo. Pero yung mga hindi nagpapagamit, mahina rin ang kapit kayo. Gusto ba ninyo yan? No. Pagkaanin, yun lang yun eh. And you are welcome every Wednesday. Amen. Wala sumunod. Okay, tuloy tayo. Then, B. The church has different gift to build up her body. Okay, ito na. Yung bawat membro ng katawan ay binigyan ni Lord ng gift para magamit niya na mapalaki, mapatibay itong katawan. Nakukuha ninyo. Okay. Halimbawa, yung kanan. Pagdating na, para lumakas yung katawan, siyempre pakakainin. Anong gagamitin ng katawan para siya lumakas? Kailangan niya yung kamay na hahawak ng kutsara. Kailangan niya yung bibig na tatanggap sa kanin. Kailangan niya yung ngipin na siyang nguya. Kailangan niya yung dila na siyang maglalasa. Kailangan niya yung lalamunan na siyang lulunok. Kailangan niya yung bituka na siyang gigiling. Kailangan niya yung maliit na bituka na siyang mag-distribute sa tulong ng dugo, dadalhin lahat yung mga vitamin at nutrients sa ng parte ng katawan mo. Ngayon, pag natapos mag-supply, may residue, may naiwan. Kailangan ilabas, kundi laso nyo. Kailangan natin yung quick natin. May gamit lahat para lumakas yung katawan. Kaya nga maraming katawan ni Kristo ng paralitiko. Pero hindi mangyayari dito yun. Amen. Gets nyo? Kaya binubuhay natin yan ngayon. Sino gustong mabuhay? Itaas na kamay? Okay. Nagkakaintindihan tayo. Amen. Para magawa mo, kailangan mo yung gift. Kailangan magtrabaho ka sa pamamagitan ng iyong gift. Bakit? Kasi tingnan nyo sa Jeremiah 29:11, sabi na doon, for I have a plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a good future. Yun yung plano ng Diyos sa atin. Parang ito yung katawan, ang plano ng Diyos, maging malusog itong katawan na ito. Hindi pwedeng lulusog ito kung hindi magtutulungan ng bawat isa. Binigyan ng gift yung kamay na kaya humawak ng kutsara. Binigyan ng gift yung bibig para tanggapin yung isusubo. Binigyan ng gift ni Lord yung ngipin para may kakayanang gumiling. Binigyan ni Lord yung dila ng gift ng panlasa para malasahan yung kinakain. Lahat yan may gift.
Lahat tayo binigyan ni Lord ng gift. Na hanggang ngayon, hindi pa ninyo nadidiscover kung ano ang gift niyo. Yung umaga ng Merkules, na-discover nilang lahat. Halimbawa, si Sister Glenda. Sister Glenda. Meron yung Merkules. Anong nakita mo, Sister Glenda? Pastor, sabi na, nakita ko na pinapatawid ako ni Lord sa isang hanging bridge. Ano ka? Hanging bridge. Natatakot ako, Pastor. Ang sabi sa akin ni Lord, sasamahan ko na. Dilumaan kami, Pastor. Pagdating ko sa dulo, ang daming tao, Pastor. Nagkaantay sa akin. Ano ibig sabihin nun? Kama, yun yung kanyang gift, panawagan, to preach to many people. That is the gift. Ano naman gift ni Brother Chito? Nung kinausap ko si Brother Chito, wala, nakita ko makasalanan ako. Hindi yun yung gift. Ang sabi mo yung sa kanya, ni Brother Bernard, nakita kita, Brother Chito, pinakita sa akin ni Lord na isang buto. Na yung buto na yun ay nagbunga, dumami. Ano yung gift niya? Ako, Brother Chito, tingnan mo. Yung mga umating na yun, bunga mo lahat yan, ikamagalang mo lahat yan. And that is your gift of your fruit. Hindi mo makikita yung gift mo hanggang hindi mo sasaliksingin ang Word of God. Yun yung itinuturo ko itong Merkules. Gets nyo? Kaya, Sister Lovely naman. Sabi ng Pastor, nakita ko yung isda, lumalabog. Then napahalo sa maraming isda. Tama ba yun? Sister Lovely, yung ba? Tapos, umarap sa akin ng mga isda. Dahil lumipat kami, mas marami na naman isda. At pumarap sa akin. Ano ibig sabihin ito? The same, she is also going to preach the gospel to all people. That is a gift. Hindi ka magagamit ni Lord hanggat hindi mo nadidiscover yung gift mo. Ibinigay niya yung gift for us to know the blood of God, to be prosperous, to have good future. Wala, hindi magbibigay ng Panginoon ng pera sa atin. Yung gift na ibibigay sa atin, ang magbibigay sa atin ng pagpapala, ng pag-unlad. Okay, tignan natin. Sabi dito, we have different gifts according to the grace, biyaya, giving to each of one. Okay, ibinigay sa atin yung gift ayon sa biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng biyaya, ito yung undefined favor. Ito yung hindi mo kayang bilhin. Walang anumang halaga na pwedeng ibili sa biyaya ng Panginoon. Sabi na, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy. Kapag ginamit natin yung gift na mag-prophesy, uunlad yung iglesia ng Panginoon. Hindi lang yun. Because of prophesying, dito ka paunlarin ng Panginoon. Prophesying means teaching the Word of God. Kagaya na ginagawa ko ngayon, I'm prophesying. Noon, kumala yung business ang aking pinasok. Nabili kami ng palay, nag-bankrupt, nag-rolling store kami, nag-bankrupt. Bumili kami ng lupa, magbubukit, walang nangyari. Nung tinawag ako ng Panginoon, ang gift ko pala magpastor. Nung magpastor ako, binigyan kami ng company, isindi po prata. Naging prosperous ako nung ginamit ko yung gift ng Panginoon na binigay sa akin. Okay, tuloy natin. Sabi na, if your gift is prophesying, then prophesy.
Dalawang klase yung prophesying. Ito yung pag sinabing gift of prophecy, ikaw yung nagbibigay, kaunlaran, encourage, exhortation sa iglesia. At yung isang klaseng prophecy, ito yung trabaho ng mga propeta. Pag sinabi ng propeta, alam mo brother, sabi nila, magpapastor ka. Magpapastor ka. At kilala mo sa Brother Bernard nung binasan ko. Siya ay nagpastor dito noong 1987, 88. Tama? Nagpapastor na dito noon sa San Mateo. Pero, sa kanyang pagpapastor, mayroon isang babae na inlove sa kanya. Na-inlove din siya sa babae. Ngayon, nung ma-inlove siya sa babaeng yun, eh yung babae pala nakatrato ng ipakasal sa matandang lalaki ng kanyang magulang. Ayaw ng babae. Sino ba naman babae gusto makasal sa matanda? Nag-pray ngayon yung babae, Lord, pakita mo naman sa akin kung sino yung aking mapapangasawa. Abay na naginip, nakita niya yung lalaking mapapangasawa na walang tulong. Pero nakatayo sa maraming tao, pero walang tulong. Lord naman, ipakita mo naman yung ulo para makilala ko kung sino mapapangasawa ko. Ngayon, mayroong one time na may activities sa mga churches, abay na pre-preach si Brother Bernard, sabi na, ay, ito yung mapapangasawa ko. Madaling salita, nalaman, pakakasal na pala yung babae, sabi nila Brother Bernard, kako, sabi ka, paano yan? Uwi na lang ako sa Taguig. Hindi naman pala pwede yung pagmamahalan natin. Eh, nung umuwi siya, sumama yung babae, nagtangan sila. Hindi na siya nagpastor. Pero, ang sabi sa Acts, chapter 14, God's gift in calling is irrevocable. Hindi nagbabago ang gift. Hindi nagbabago ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya at the age of 62 ay 64, nag-resign na siya sa kanyang company pinagtatrabahuhan. Nalagyan sweldo, nag-resign dahil hindi na niya kayang matimpi yung bigat ng panawagan ng Diyos sa kanya. Sabi na, Brother Sam, Sister Dali, pwede ba? Nandyan muna ako sa inyo dahil gusto ko ipagpatuloy yung panawagan ko kayo. So ngayon, nag-PPTC siya. That is all. Aba, imagine, nagbigay ng ilang taon, sakala ko rin nakarinig nung 64 years old na. Aba, huwag naman kayong mabigay. Kawawa kayo. Okay, sa verse 7, if it is serving, then serve. Ano ibig sabihin ng serving? Ito yung pagtulong sa ating kapwa-tao, ito yung pagtulong sa mga body of Christ, serving. Kung paglilingkod, paglilingkod sa Tagalog, maglingkod ka. Kung ang gift mo maglingkod, maglingkod ka. Hindi ko mo nag-PTC, pastor na kagad. Hindi ko mo nag-disciple ka, pastor na kagad. No! To discover your gift. Amin ba? Abay, nung una akong nag-commit kay Lord, hindi naman ako nag-pastor kagad eh. Ako yung taga-garden sa church, diyan sa Agustin Farm, no? Ako yung nagtatanim ng halaman sa gilid ng church. Ako yung naglilinis ng gitara. Ako yung tagabuhan ng overhead lang. Naglilingkod. Pagkatapos, hindi pala yun yung mas mataas pa pala yung gift ko. Buong yung pastor na minsan na-invite mag-preach sa patay. Tinamaan lang yung lumilipad na tawag doon, na-insikto yung mata, lumaki. Sabi nga, brother, saan hindi ako makapag-preach ang sakit ng mata ko?
ikaw mag-preach. Grabe, first time na mag-preach, harap pa ng mga tao doon sa lamayan. Na isang kakupo na lakas na loob, di-nervyos na ako na nangyayari. I-imagine nung sinabi niya sa akin, si Brother Lloyd, buti doon sa cellgroup lang siya nagtatako. Ako hindi ako makapagtako eh. Nakakumit yung pastor na mag-preach. Sino yung mga nandoon? Yung mga teacher, principal, kasi yung namatay, teacher. Hindi pa ako nag-preach first time. Hindi nga ako nag-isok ng giving eh. At di ba po, pag-preach ako sa maraming tao, halos maihi ako sa tao. Pero nung ginawa ko, hindi ko naman malaya nag-preach ako. Nung pauwi na kami, Pastor, anong observasyon nyo yung pagtuturo? Bakit? Hindi mo ba nakita? Nag-iiyakan yung mga tao sa lamayan. Gano'n yung anointing mo. Kinilabutan ako. Mas mataas pa pala yung panawagan sa akin. Mag-start ka sa mababa at malalaman mo yung itaas ng panawagan ng Diyos sa iyo. Yung may trabaho ako eh. Yung trabaho mo, biyaya lang ng Lord yan sa iyo. Pero yung panawagan niya sa iyo, hindi para yung magtrabaho. Dahil ang gusto ni Lord, siya ang bahala sa buhay mo. Yes. Dadalawin ng email. Hello? Okay, kulit tayo. If it is to encourage, then give encouragement. Ano ba encourage? Ito yung taong lalaki sa'yo. Brother Ramli, alam mo, parang nawawalan na ako ng gana sa buhay. Kapatid, kumapit ka lang kay Kristo. Siya yung buhay. Siya nagbigay ng buhay mo. Lumakas. Ang tawag doon, encouragement. Maraming video taong ganyan na. Yung mga relasyon na malapit na maghiwalay, kailangan nila encouragement. If your gift is encouragement, then encourage. Kung ganyan tayo lahat, di ang tiba yung katawan ni Kristo. Amen. Then sabi na, if it is giving, tingnan nyo, gifting yung giving. Give generously. Ang ibig sabihin, kung ang gift mo giving, hindi ka nagbibigay ng papitik-pitik pabarya-barya. Yung may gift of giving talagang mawala man lahat yung para sa kanya, alang-alang sa iba. Dahil sinabi ni Lord, ibibigay ko na. Giving. Ito yung gusto kong give. Bakit? Ito yung susi. Kung ikaw ang nagbigay, ibabalik ni Lord ng siksik, liglig, at umaapay. Pag-encouragement lang, abay walang pabalik na siksik, liglig, at umaapay. Ito yung gift na susi ng pagyaman pag-ulan. Hindi kasi kung minsan may nagbibigay, iniisip pa kung ibibigay o hindi. Tandaan ninyo, kung nasaan yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Kung ang kayamanan mo si Lord, nandun yung puso mo kay Lord. Pero kung ang kayamanan mo, yung hawak mo, nandun yung puso mo. Kaya, ibibigay ko ba ito o hindi? Hindi, babawasan ko na lang. Generously, okay. Tingnan niyo yung generously. Ano yun? Ayun sa ibaba. Tanggalin nyo yung rosary. Ano yung naiwan? Ano ibig sabihin ng gin? Nirikataw natin gin. Anong jeans mo? Anong mga galaw? Ibig sabihin, katawan niya. Kapag daw tayo nagbigay, yung nasasaktan ng katawan natin, yun yung generously. Maliwanag? Pag hindi ka nasaktan, yun ang nag-giving generously. Yung bang kailangan mo eh, sabi nila, ibibigay ko pa. Masakit. Nagay na Abraham. Masakit, mawalan sa isaan. Pero binigay. Yun yung giving generously. Then, kung either naman, if it is to live, do it diligently. Kung
leadership naman yung gift mo, gawin mo ng buong tiyaga. Mahirap maging leader, lalo na kung yung nililideran mo, hati-hati, may matigas ang ulo, may, yung balat sibuyas, may critical, mahirap maging leader. Kaya nga gusto ko maging leader na lahat. Lumapit sa akin yung pastor ko, minsan, pastor, yung aking sub-leader, kinukontra na ako. Pastor, yung aking assistant pastor, kinukontra na ako. Anong gagawin ko? Tumawa ako. Ba't pinagtawanan mo pa ako? Sabi ko, sa oras nakakaganti rin ako sa iyo. Dahil ganyan ka noon sa akin. Kung ano yung ginawa ko sa iyo, yun yung gawin mo sa kanila. Ano ba? Diligently. Then, if it is to show mercy, do it cheerfully. Kung habang naman ang gift mo, gawin mo na may kasiyahan. Nakita niyo yung mga gift? Nakalagay ba dyan na pastor? Takot kayo mag-training at equipping. Paano mo marating yung magandang plano ng Diyos sa iyo? Yung gift lang ang pamamagitan na binigay ni Lord sa iyo para marating mo. Tuloy tayo. Okay. Nalaman niyo yung mga gift, tapos sandaan mo lang. So ito na. Christ loved the church and prepared her for His coming. Okay. Darating na pa yung Kristo sa rapture. Alam niyo, rapture, ito ay programa ng Diyos para lahat ng mga membro ng kanyang katawan na very active ay hindi makakaraan sa end time, sa Great Tribulation. Pag sinabing end time, ang tinutukoy dito yung Great Tribulation, yung pamamahala ng Antikristo, yun yung end time. Ngayon, dumating na po yung Kristo para lahat ng kanyang katawan ay mag-iyanos niya, mag-ihanda niya para hindi na makarating ng end time. Ito yung ibig sabihin nun. Siyempre, nakita niyo yung babaeng kakasal. Paano ba siya maghanda bago pupunta sa altar? Nag-ahayag pa ng mga anong tao na nagbibitaw? Ha? Make-up artist, may artist pa na hinahayag. Drino-drino yung kilay, nilalagyan ng pilik mata, ay, medyo nung matapos mo, ganda. Pero dati hindi naman ganun maganda. Dumating si Kristo, pinaganda niya tayo. Inihanda niya tayo. Dahil pagdating niya, pakakasalan na niya tayo. Kaya yan, Christ loved the church and prepared her for His coming. Okay, paano niya tayo inihanda? Una, Christ loved the church more than His life. Sabi nga natin nga, more than His life. Ganoon dapat tayo magmahal. More than. Nung lumiligaw siguro si Brother Randy, alam mo, Abby, I love you more than my life. Nung panahon namin yan, panahon namin ni Brother Chito, pipitasin ko mga bituin. At ito'y aking tutuhugin tulad isang kwintas at itukwintas ko sa iyo. Napaganda niyo. Gano'n kami doon balagtas kami. Gano'n kami katindi ng magsalita. Imagine, haharanain namin yung mga babae. Hinday ng buhay ko, ikaw may nasaan. Wala na kayong ganong kanta ngayon. Ang mga kanta nyo ngayon, wala na yung mga masagandang awitin nun
Okay. Tuloy tayo. Ephesians 5:25. Husband, love your wife, just as Christ also loved the church, and He gave Himself for her. Namatay si Kristo nang dahil sa pagmamahal niya sa atin. Imbis na tayo namatay, siya namatay. Ganyan magmahal. Ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Kaya naniwala, Sister Abigail, kay brother natin. Okay. Then, Romans 5:6-8. You see, at just the right time, when we were still powerless or still sinner, Christ died for the ungodly. Namatay siya sa mga makasalanan. Ano yun? Ganun magmahal sa atin si Kristo. Doon niya tayo inihanda eh. Inihanda niya tayo para pagdating niya, pakakasal tayo, isang malinis, fine linen, wearing the robe of righteousness. Then pagkatapos, very rarely will anyone die for a righteous. Bibihira daw na sinumang tao na mamatay. Sabi na sa isang matuwid, though for good person, someone might possibly dare to die. Walang sinumang tao daw na gustong mamatay sa kanyang kapwa-tao. Isa lang nakagawa, it's only the Lord Jesus Christ. Kahit ang Diyos Ama, grabe ang pagmamahal sa atin. Kaya sabi na, for God so loved the world. Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin, ibinayad niya yung kanyang anak para sa ating buhay. Pagdating naman ni Kristo, ito yung ating buhay, kapalit ng kanilang buhay. Ganyan magmahal ang Diyos. Pero pagkatapos ngayon, sasabihin mo, Lord, bless me. Kumit, no Lord, I'm busy. Unfair. But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ganyan tayo inihanda. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon sa Kristo. Amin ba? Amen. Pagkatapos hindi man na natin kayang itaya yung ating ibigay yung sakripisyo. Sino nagmamahal dito kay Lord? Itas ng kamay. Totoo yan ha. With all your heart. Paano kung hihingin sa iyo ni Lord? Sabi ko, mahal mo si Lord. Paano kung hihingin sa iyo si Lord? Okay, mahal mo ako, ibigay mo sa akin yung araw ng Sunday. Yes, Lord, ibibigay ko. Kung walang invitasyon. Ibibigay mo yung Sunday, Lord, kung wala akong bisita. Ibibigay mo yung Sunday sa iyo, Lord, kung hindi ako mag-grocery. Ganun tayo, ha? Diba? May kondisyon eh. Siya ba? Okay, bibigyan mo yung buhay ko sa'yo. Kondisyon. May kondisyon talaga. Serve me. Yun yung kondisyon eh. Ikaw nga, pumasok ka sa memorandum of agreement. Nagkasundo kayo. Okay, ibibigay ko sa'yo itong kapital. Pero lagyan mo ng interest. Yes! Okay, bibigyan yung kapital. Sabi ni Lord, okay, ibibigyan mo yung buhay ko sa'yo. Pero maglingkod ka sa akin. Yes! Nung makuha natin yung buhay ni Lord, Lord, huwag mo na kayo. Visa. Imagine, dinadayan natin si Lord. Kaya natin dayan. Sabi mo, wala na dito ngayon. Wala na dito. Okay, next. Christ prepared the church as His bride. Para pagkasalan, inihanda niya muna tayo, sabi sa 26, that He might sanctify. Ibig sabihin ng sanctify, lilinis. And cleanse her with the washing of water by the word. Kaya may naririnig kayong salita ng Diyos, hinuhugasan yung karamihan. Para mabago. Dati, di ba, ang susungin nyo, pero ngayon ang babay na nyo. Sana totoo.
Nabago! Hindi man nabago lubos-lubosan, may ipinagbabago. Hindi naman bigla yan eh. Hindi naman 24 hours yan, born again ka ako. Ako man, na-share ko dito, born again na ako, pero umiinom pa rin ako ng alak ko. Saka alam na alis yung alak ng medyo dinil na ako ni Lord. Kaya, yun yung ginagawa natin kung Sunday at Merkulis, nagpapalinis tayo ng salita ng Diyos. Yun yung pagkahanda ni Lord. Then, that He might present her to Himself. Nilinis tayo ni Lord, inihanda tayo ni Lord para pagdating na araw, ihaharap niya tayo sa Kanya. Handang-handa, nakita niyo yung kakasal, wow, beauty. Kahit anong tingnan mo, hindi yan dati tsura. Pero pinaganda ni Lord yan. Pagkatapos, kaya na tayo nilinis, inihanda para iharap na tayo sa altar. Na ang itsura natin, glorious church, overcoming church, radiant church, victorious church, hindi church na iyakin, hindi church na nag-divide-divide, hindi church na balat sibuyas, but victorious church. Overcomer church. Bakit? Ang sabi na doon, but that she should be holy, banal, and without blemish. Walang mansa. Tuloy natin, ang sabi na doon. Next is Christ is the Savior of the church. Okay, 23. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and He is the Savior of the body. Siya yung tagapagligtas. Sa tayo liligtas for the coming time, for the coming wrath of God. Kaya na tayo pakakasalan. Kailan ang kasal, pastor? Pag na-rapture ka, nadala ka sa langit, then, haharap tayo kay Lord sa kanyang bema seat of judgment. Then after that, wedding of the bride. Wow! Tandaan ninyo, doon sa kasalan, yung babae na ikakasal, yung lalaking ikakasal, yung pari na nagkakasal, yung pastor na nagkakasal, at saka yung mga visitor. Doon sa visitor, may naihalo, hindi bisita. Pumunta lang para makikain. Yeah? At yung pumunta na hindi in-invite, makikain, may dalang pang supot. Gets nyo? Tandaan ninyo, wala kayo doon. Nandun kayo sa babaeng kakasal. Yung bisita, yun yung mga Hudyo. They're the Jews. Hindi yung mga Hudyo makakasal nila tayo na iglesia. Yung mga bisita, yun yung mga brother ng Panginoon Kristo. Di ba parang natin na mga iglesia ng Panginoon? So He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Kinatalakay na natin yan. Christ promised to deliver His church from the hour of trial. Okay, makakasalan niya tayo. Para ano? May pangako kasi na tayo ay ililigtas niya pagdating daw ng trial, ng testing, ng tribulation. Yung sabi niya dito sa Revelation 3:10, because you have kept my command. Sabi natin command. Aliwanag yun na, because you have kept my command. Dahil sa inalagaan mo yung aking mga utos. Ano yung utos niya? Pakibasa. To persevere. Because you have kept
Ngunit may command to persevere. Ang tanong, ano ba yung persevere? Ang ibig sabihin ng persevere, ito yung to keep something in spite of difficulties, in spite of opposition or discouragement. Yung bang humaharap ka sa malaking problema, sa testing, sa trial, pero pinagpapatuloy mo pa rin yung relasyon mo kay Kristo. That is perseverance. At ang utos niya, sabi niya, dahil sa inalagaan mo yung utos ko sa iyo mag-persevere. Anong pangako? I also will keep you from the hour of trial. I also will keep you from the hour of tribulation. We shall come upon the whole world. Darating at darating ito sa ayaw namin at gusto. We shall come upon the whole world to test those who dwell on earth. Gusto pa ba ninyong dumaan sa trial na ito? Eh kung kasama tayo ikinsal kay Kristo, hindi na tayo dadaan dito. Ang sabi niya doon I also will keep you from the hour of trial. Ubus na ba? Okay. Mahaba na. Pero bilib ako gusto nyo eh. Nahuhugasan na yata ko ng salita ng Diyos. Kasi yung mga hindi nahugasan may sakit na siko. Ang tagal na. Pero kayo, wala na dito yung sakit na siko o arthritis, Ibig sabihin nahugasan na. Bakit? Kumakain na yung espiritu nyo ng salita ng Diyos. Kasi ayaw ko mabilis Sa Tagalog sabi niya, dahil itinahan ninyo, inalagaan ninyo yung aking kautusan na kayo ay magtiyaga, na kayo ay magtiis. Ito naman yung pangako ko sa inyo. Ilalayo ko naman kayo sa oras ng pagsubok, sa oras ng tribulation, na darating sa buong mundo para subukan ang mga nakatira sa lugar. Hindi na tayo dadanas dito. Sino may gusto nun? O gusto nyo masubukan yung government of the Antichrist? Sino may gusto nun? Malapit na. Subukan ninyong tumutok sa news about Israel. Tandaan ninyo, hindi Amerika, hindi Europa, hindi Pilipinas ang sentro ng istorya ng buong daigdig. Israel ang sentro ng istorya. Kung anong nangyayari sa Israel, yun ang kapalaran ng buong mundo. Nakalagay doon sa pagdating, ang sabi na doon, na mag-aaway, maghigira ang bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian, magkakaroon ng mga pestilence, magkakaroon ng mga pamin, magkakaroon ng mga false prophet, Then, sabi na, at ang salita ito, o the good news about the kingdom of God, shall be preached into the whole world as a testimony to every nation. Then, the end shall come. Hindi ba nag-aaway na yung bansa sa bansa, Ukraine, Russia? Nag-aaway na yung mga kaharian sa kaharian, the kingdom of Israel, the kingdom of Iran, the kingdom of Iraq, the kingdom of Syria. Nag-aaway na. Sasali na ang Amerika, tumutulong sa Israel. Sasali ang Russia, tutulong doon sa Iran. Sasali ang North Korea, tutulong sa Iran, kasama ng Russia. Sasali ang China, tutulong sa Russia, Iran. Tutulong naman ang Amerika sa Israel, tutulong naman ang South Korea sa Israel, tutulong naman ang Europe sa Israel, tutulong ang Germany sa Israel. Ano ba nangyayari pagka nangyari ito? Gira! World War III. Nuclear war. Ano ba nangyayari? Sira mundo. O hindi ba magandang balita? Hindi na natin mararanasan ito.
Bakit? Eh kasi nag-commit ka kay Lord. Okay, tuloy tayo. It is the Lord's intention to keep the church out of tribulation. Therefore, the rapture must occur before the tribulation begins. Pangako ni Lord yan. Amin ba? Okay, tuloy tayo. Pangalawa, Jesus promised to deliver this church from the wrath of God. Ano naman itong wrath of God? Nakita nyo, ang wrath of God ay nagaganap kapag natapos na yung tribulation. Yung galit ng Diyos ay para sa mga taong namarkahan ng 666. Para kay Satanas o Antichrist. Para sa mga false prophet. Okay. Dumating si Satanas, si Lucifer, Antichrist, binarka niya 666. Lahat ng taong namarka ng 666, ibig sabihin ayaw nila Diyos. Pagkatapos nun, darating yung galing ng Diyos, patay mo, dadaling na rin ito sa Diyos. That is the wrath of God. Paano gagawin ng Panginoon? Here comes the earthquake, here comes yung hailstorm, 50 kilos na yelo, magbabagsakan, parang ulan. Here comes yung alakdan, na ang buntot ay ahas. Ito yung kabayo na ang ulo ay ang daghan na darating. Pakatay natin yung mga may markang 666. That is the wrath of God. Salamat. Yung mapapangasawa ni sa Kristo, hindi na nadaan dito. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kaya Lord, paano yung asawa ko ayaw sumama dito? Dito ka lang ba? Isama mo siya. Yun yung tapat ng misis ko noon eh. Nung marinig niya yung mga ganitong katuruan, Lord, paano yung asawa ko? Lord, tulungan mo ako madala ko sa church. Eh, paano niyo madadala yung asawa na napaka-piluso po? Bakit pastor na sinusunod sa akin? Pero walang imposible kay Lord. 6 months, nabunagin ako. At nagpasto. Kasi yun yung sabi na kay Lord, Lord, yung asawa ko mabunagin at pangpasto. Bakit nangyari? Sinasagot ni Lord yung prayer. Kaya hindi mo nagpapasto sa brother natin, mahinang mag-pray si Sister Anne. Hindi na kasi pinag-pray-pray. Guys nyo, si Sister Flor, malakas yung prayer mo. For us at the Father's house. Wow! Dito bahay mo barong-barong. Ang bahay mo, pinaghirapan mong itayo. Pero dito sa langit, mansyon ang nakanda sa iyo. Nakita mo naman, dadali mo ba sa bagong yung asawa mo? Ang ganda. Ano sabi sa Bible? John 14:1. Pakinggan yung mabuti. Let not your heart be troubled. Huwag kayong kabahan, huwag kayong mabahala. You believe in God, believe also in me, sabi ni Jesus Christ. In my Father's home are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Di ba, Diyos? Sino ang gusto ng mansyon sa langit? Come on! Ano gagawin nyo para makarating sa mansyon? Pakilakas? Kumit! Okay. And where I go, you know, in the way, you know. Aba, ang sarap kong lang siguro sa mansyon. Wow! Kasama mo si Lord. Wow! Dito kasama mo yung asawa mo. May ala.
Kung sigilyo, doon kasama mo si Lord. Wow! Okay. So, lastly, the church bride must prepare herself for the coming of the bridegroom. Inihanda na tayo ni Lord. Ihanda naman natin yung ating sarili. Maliwanag ba? Amen. Paano tayo maghahanda ng ating sarili? Una, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil ang sabi sa 1 Peter, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging may laon kayo sa lubos at lubos na umasa sa pagpapalang tatamunan ninyo sa pagdating ng Panginoong Kristo. Ano? Bilang masunurin mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagkakasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pag-unawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong gagawin. Ano ibig sabihin ito magpakabanal sa lahat ng inyong gagawin? Ibig sabihin, lahat ng inyong gagawin, kailangan galing sa puso. Hindi na pipilitan. Amin ba? Yung gagawa ka ng isang bagay na hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Yun yung pagpapakabanal sa lahat yung gagawin. Kasi ang sabi sa Biblia, lahat ng gagawin mo na wala kang pananampalataya ay isang pagkakasala. If you are doing something without faith, you are committing sin. Kaya kailangan pag ginawa natin, ito ay may ayon sa ating pananampalataya. Yun ay pagpapakabanal. Bakit? Kasi sabi niya, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Yun yung paghahanda natin. Magpakabanal tayo. Itong ginagawa natin ito, isang uri ng pagpapakabanal. Lalo na kung hindi kayo nagiging parang siko. Yung bang ibinibigay mo sa sarili mong nakuhugasan ng salita ng Diyos. That is way of holiness. Then, dapat laging handa ang oras. Alam mo yung pagdating ng Panginoon, walang oras yan eh. Sabi nga, kaya lagi kayong maging sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Kaya laging handa. Baka pagdating ng Panginoon, ako'y nasa samuran ka. Baka pagdating ng Panginoon, ako'y nag-i-enjoy ka sa resort. Walang masama yun. Hindi naman araw ng linggo. Masarap din magpakasaya. Pero pag hinigay na sa iyo linggo, saan kayo linggo? Then, maging handa kayong lagi at manatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Let your lamp burning. Laging, kung alam niyo ilawan, laging nakasindi. Hindi ko kudrep. Like the 10 virgin, yung 5 foolish virgin. Nang dumating na yung Panginoon, abay wala na silang ilaw, wala ng gas. Ang ibig sabihin na, manatiling maliwanag ang inyong ilawan. Okay, anong itsura ng lasing? Maliwanag pa ba siya? Tingnan nyo, pati paglakad. Wala na yung normal, normal na. Then, tumulag kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buwan sa kasalan. Upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Yun yung trabaho ng laging handa. Pag may kumatok, mabubuksan ka agad. Hindi, may doorbell na, hindi pa rin magising. May asong tumatahol na, hindi pa rin nagigising. Kumakatok na sa pinto, tulog pa rin. Anong klaseng bantay? Ano ba? Okay. And lastly, paano ba ang maghanda? Una,
Laging, basahin natin. Laging magbantay. Basa. Laging Tuloy yung magbabasa. Matthew 24 verse 42. Therefore, keep watch, because you do not know what day your Lord will come. Pangalawa. Laging handa. Under 24:44. Therefore, you are also be ready, for the Son of Man is coming at the hour you do not expect. Hindi nyo napapasin, ang tinutukoy dito, araw, day. Doon, oras na. Next, number 3. Laging gumagawa. Matthew 24:46. It will be good for that servant whose master finds him doing so by laborers. Okay. Paano maghanda ang church? Una, laging magbantay. Para pag may kumatok, mabubuksan nyo kaagad. Bakit? Hindi natin alam kung anong araw darating yung ating Panginoon Kristo upang tayo ay pakasalan. Pangalawa, laging handa. Iba yung bantay, iba yung handa. Kasi always be ready. Therefore, you also be ready. Alam niyo, ibig sabihin ng ready. Yung bang, ang pinakadabis kong nakita ng ready ko yung nagtatrabaho, di ba, pagpasok sa trabaho, nakasapatos, dalahan, isinuot lang yung overall kung damit pagtrabaho. Pagdating ng alas 5, ito na isa rin na, uwihan na, tinanggal lang, handa. Kaya ang sabi ng Panginoon, doon sa pag-alis nila sa Egypt, ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, huwag na kayo magluto ng anumang pagkain umaalsa, dahil matagal yan. Ang lutuin na lang nyo, yung mga pagkain hindi umaalsa. Magsinturon na kayo, magsandalyas na kayo, handa na kayo. Dahil kumain na yung paraon, naaalis tayo. Pagdating ng ganitong oras, pag sinabi kong alis na tayo, alis tayo, yun yung nakahanda. Pagdating ba anumang oras, handa ba kayo? Ang rapture pagdating, sabi doon, it is a blink of an eye. Yung isang oras lang, tapos na. Ganun kabilis. Paano kung nasa sabungan ka pa, nakahanda ka ba? Paano kung uminom ka? Nakahanda ka ba? Paano kung nandun ka sa trabaho, nag-worry ka, sa dami mong worry? Because worry, keep away faith. And without faith, it is impossible to please God. Nagtatrabaho ka, bigat na bigat ka sa problema mo dahil sa iyong pamilya, wala sa puso mo si Lord. Dahil ang mga tao na kay Lord, hindi marunong mag-worry. Amen. Yes, Lord. Kaya ito yung awitin na sinumay na talong, Brother Rafi. Worry. Don't let your heart be worried. Yan yung gusto ni Lord. Okay. So, ito yung maganda pangatlo. Ang naghahanda, may ginagawa. Hindi nakatunganga. Diba? It will be good. Mas mabuti na yung alipin, pagdating ng kanyang master, ay matatagpuan siyang may ginagawa at hindi nakatunganga. So when he returned, gagawin daw siya, bibigyan siya ng magandang posisyon. May ginagawa ba kayo sa kanya ng Diyos? Amen. Meron pastor, seeking. And next, end of series 1. And God bless you. Alam ko ata ito.